Tayo po ay muli ay dumadalangin sa Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon na magawa ang ating bahagi sa pagkakataong ito, mga kapatid, at magampanan natin na mayroong kaalaman ang ipinagkakatiwala sa atin. Ang ating sarili ay mayroong mga bagay na dapat nating pakaalamin sa pagkakataong ito, mga kapatid. At ito ay walang iba kundi ang pagkilala natin sa tinatawag na salita ng ating Panginoon, ang Biblia. At ngayon ay ating tingnan ang mga bahagi nito. Ang patunguhan ng ating aralin ay tumutukoy sa ang salita na mula sa Diyos ay buhay at kabanalan na nagbabalik sa atin sa Kanya, sapagkat tayo ay nagmula sa Kanya, mga palad sa pagkalikha. Nais ko lang pong matiyak kung inyo pong nakikita rin ang aking isineshare sa inyo na PowerPoint. Yes po, Pastor. Pareho po ba ang slide na nakikita nyo? Opo. Okay, salamat po. So ang ibig po sabihin ng patunguhan o layunin ng ating pag-aaral, kung tayo ay mula sa Diyos at ang salita niya ay narinig natin sa pagkalikha sa atin bilang tao at yun ay nanamutawi sa atin, ay kinakailangan nating makabalik sa Diyos sa pamamagitan din ng Kanyang salita. Bagamat ang pagkalikha sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang mga kamay, ay maunawaan natin na yung ating sarili ay kadugtong ng kalangitan sa pamamagitan ng Kanyang salita. At napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat sa loob ng 6 na araw, yaon lahat ng mga nakikita natin, mapera sa tao, ay lahat ay kanya lamang sinalita. At lahat yaon ay nangyari. Sinabi niya magkaroon ng liwanag, sinabi niya magkaroon ng tuyong lupa, magkaroon ng mga halaman, mga hayop, at lahat ay nangyari iyon. Maging ang bagyo ay napapatigil niya sa kanyang pagsaway. At marami sa kanyang pinagaling ay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. So kung ganon, ang Biblia ay isang kapangyarihan na naghihintay lamang na ating tuklasin. At ganun man ay hindi ito naunawaan ng tao, kung kaya't ganito ang propesiya tungkol sa Biblia. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hindi nila aalamin kung ano ang tungkol sa sinasabi ng Diyos. Ang kanilang papakinggan na sinasabi ditong katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. At yun ang kalakaran ng lipunan sa ngayon. Pinakikinggan ko yung mga taong nagsasalita ng tungkol din sa aking paniniwala at sinasabi kong magaling siyang magsalita sapagkat ang kanyang sinasabi ay siya ko rin namang paniniwala. At na-fortify o napapalakas yung aking pagkaunawa doon pa sa aking paniniwalaan sapagkat may iba na nagsasalita. So marami ang nagsasalita ng tungkol sa filosofiya, sa psikolohiya, at ang tao sa kanyang karanasan ay tila baga binibigyan niya ng lunas ang kanyang sarili mula sa mga konflik, kaguluhan, kasalimuutan na nadadama niya sa araw-araw. So sinasabi na kung meron tayong mga kaisipan na suliranin, mga emosyonal na suliranin, ay mabuti na pumunta tayo sa isang psikolohista. O kung meron tayong mga kaisipan at nais na alamin at tuklasin, pumunta tayo sa isang mahusay sa filosofiya. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay isang pagpapalamuti ng tao sa kanyang sarili.
At dahil ito'y propesiya na marami ang hindi makikinig sa magaling na aral ng Diyos mula sa kanyang mga salita na nilimbag bilang Biblia, ang iba pa nga ay nagkaroon ng mga karanasang hindi mabuti. Sila ay inusig. Si John Hus, doon na isang Bohemyo na taga-Czech, ay sinunog sa isang tulos na yung mga Biblia ay siya pang ginamit na pansindi sa kanyang silab o sa kanyang apoy. At siya ay namatay bilang isang bayani ng pananampalataya at kasama siya sa mga tinuturing na reformador. Ganon din naman si William Tyndale. Kilala siya sa isang translation ng Biblia sa wikang Ingles sapagkat siya ang una nag-translate ng salitang Ingles na Biblia. Una pa ito kaysa King James Version. At ganon din, bukod sa siya ay yung parang ginarote o sinakal na kagaya ng pagkabitay sa mga gumborsa, ay siya'y sinunog din. At ang mga taong ito ay dumanas ng ganitong kahirapan at pag-uusig sa mga kapwa Kristiyano. Sapagkat ang Biblia ay itinatago at hindi ipinababasa sa kapanahunan nila. At ang inihaharap sa tao ay kung ano ang kanilang pinagtibay sa konsilyo, kung ano ang kanilang pinagtibay at paniniwala ay yaon lamang, sapagkat mapapag-aralan din natin na ang kanilang mga pinagtibay sa konsilyo ay salungat sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, kaya't itinatago nila ang Biblia. Mayroong isang pilosoper na ang pangalan ay si Voltaire at siya ay nabuhay noong 1694 hanggang 1778. Siya ay taga roon sa Pransya. Siya ay nagpalipat-lipat ng lugar sapagkat siya ay hindi tinatanggap ng mga tao na naniniwala kay Kristo sapagkat ang kanyang mga kaisipan ay laban kay Kristo at sa Biblia. Sa katunayan na ito ang isa sa kanyang sinulat diyan sa aklat niya na The Bible Fully Explained. Sinasabi niya doon, lahat ay nagawa na, kumbaga lahat ay natukoy na, at sinasabi niya na wala ng dahilan pa para paniwalaan ang kanilang liwanag at ang mga tao ay hindi nababasa pa ng Biblia. At kanyang prinidik o kanyang tila inihula na 100 taon mula sa kanyang kapanahunan ay wala nang magbabasa ng Biblia, kundi ang Biblia na natitira ay na lamang nasa museo. Ngunit pagkamatay niya noong 1778, pagkalipas ng 48 taon, yung mismong bahay na kanyang tinirhan sa Geneva, Switzerland, kung saan siya doon ay tila baga doon na lamang siya lumagi dahil tinataboy siya ng mga Kristiyano. Yung kanyang bahay na tinirhan ay siyang naging Bible Society ng Geneva. Geneva Bible Society and Gospel Tract. At very ironic ang nangyari. Ang pinapangarap niya na wala ng Biblia ay nagkaroon ng laganap na pagdami ng Biblia. At yan ay isang bagay na pinakikita ang salita ng Diyos, kagaya ng ating binanggit kanina, ay hindi lilipas. Si Mahatma Gandhi, Mohandas Mahatma Gandhi, ay nagkaroon ng ganitong obserbasyon. Kung kanina ay inuusig yung mga bumabasa ng Biblia, yun namang iba ay hindi lubos na pinaniniwalaan ng Biblia at ang sinusulat nito kahit pa sila ay nag-aangking Kristiyano. Si Mahatma Gandhi ay nagkaroon ng ganitong obserbasyon. Ang sabi niya, ninanais ko si Kristo, ngunit hindi ang Kristyanismo. Ako'y naniniwala sa mga turo ni Kristo, ngunit ang iba sa inyo ay hindi. Aking binasa ang Biblia na may katapatan, at aking nakita na kakunti lamang ang sumusunod dito sa mga sangkakristyanuhan.
ang mga Kristiyano ay mas pinapahalagahan ang pagyaman at ang kanilang naisin na yumaman ay dahil parang nagagamit lamang nila ang kanilang mga kapitbahay at yaong kanilang na-exploit o sinasamantala ang iba at kanilang dinadaya. Ang kanilang kasaganaan ay tila mas mahalaga pa sa kabutihan at kasayahan ng iba. Ito ang kanyang obserbasyon. At sinabi niya na ang mga Kristiyano ang mga palaaway na tao. So, yung binabanggit ng Biblia, bagamat mga Kristiyano ay inaasam bumasa ng Biblia, ay totoo ayon kay Mahatma Gandhi na kanyang naobserbahan ng mga Kristiyano ay hindi nabubuhay sa ayon sa sinasabi ng Biblia. At ito ay hanggang sa ngayon ay may katotohanan. Ang sabi nga ay nominal, sa pangalan lamang sila Kristiyano, ngunit hindi sa kanilang mga kilos, gawa at pananalita. Sa iba pang bahagi ay makikita natin ang katuparan ng propesiyang yaon. Ito ay ginawa noong 2017 ng Lifeway. Isang pag-aaral at kanilang tinanong ng ganito ang mga Amerikano sapagkat sila mahilig sa research. Bakit hindi ka na nagbabasa ng Biblia? Ang pinakamaraming sagot ay, I don't prioritize it. Hindi ito ang aking pinapahalagahan. Ang pangalawang pinakamaraming sagot ay, I don't have time. Wala akong sapat na panahon. At sa ilalim, ay hindi tinukoy ang mga kadahilanan kung bakit hindi sila bumabasa ng Biblia. Ngunit makikita natin na talagang hindi nila pinahalagahan ang Biblia. Sa isang pag-aaral na sinagawa naman nitong 2019, February, na tungkol sa may kinalaman sa pagbabasa ng Biblia, 5% lang yung mga nag-i-interact talaga sa Biblia na mas madalas, na nababago ang kanilang buhay at ang kanilang mga pagpili. 5% lang. Then, yung nag-i-engage sa Biblia na nababago ang kanilang relasyon sa Diyos at sa iba ay 19%. At yaon namang mga Bible-friendly kung tawagin, 19% lang nakipag-interact sa Biblia o malimit at kanilang kinukuha ang Biblia bilang source ng kanilang pananaw na pang-espiritual at pang-kaalaman. At yung Bible neutral, yaon bumabasa rin sila ng Biblia paminsan-minsan, ngunit walang espiritual na impluwensya ito sa kanilang buhay at maaari pang papalago pa lamang ang impluwensyang iyon. Ngunit ang nakagigimbal ay yung mga hindi bumabasa ng Biblia. 48%. At walang resulta ito sa kanilang buhay. So makikita natin dito, mga minamahal, ang kaganapan ng propesiya. At nakita ito ng Diyos. Ngunit alam nyo ba, hindi ko nalang pinablish dito. Merong isang bagong research no 2020, na-publish ko ba? Hindi. Na tumaas ang pagbasa ng Biblia ngayong may pandemya. Tumaas. Akala ko ngayon na i-post ko dito. Tumaas siya at naging bumalik sila sa Biblia upang tila baga meron silang alam na ang salita ng Diyos ay magandang pag-aralan at kalasag at mayroong pagbabalik loob sa Diyos sa panahon ng pandemya. Kung yan ang dahilan,
ng pandemya ay sa Diyos nawa ang kaluwalhatian upang yung iba ay mabuksan ang kanilang kalooban sapagkat ang sabi nga, ang kagipitan ng tao ay pagkakataon ng Diyos. Ngayon, sa Pilipinas, wala akong makita, maging ang Philippine Bible Society ay walang available data tungkol sa pagbabasa ng Biblia. Ang nakita ko ay ito. Tayo ay number 1 sa buong mundo na nagbababad sa social media. 3 oras at 50 minuto ang ginugugol ng Pilipino noong 2020 sa social media. Tingnan niyo po yung mayayamang bansa. Kakaunti ang kanilang ginugugol. Ngunit tayo, kasama ang Nigeria na hindi naman mayaman, ay tayo pa ang maraming panahon sa social media. At kan 3 oras at 50 minuto, halos 4 na oras na. Ito po ay halos kalahating o 1/4 ng gising na panahon natin. 1/4 ng gising na panahon ay nakatutok sa social media ang Pilipino. Kung sa social media siya nakatutok, mababasa niya pa kaya ang Biblia? O may panahon kaya siya sa Biblia? Parang naalala ko yung kanta ng Batibot. Kung kayo po ay nabuhay sa panahon ng Batibot, si attorney abot pa yung Batibot, yung theme song nila na pagmulat ng mata, langit na katawa sa Batibot. Pero ngayon iba na. Pagmulat ng mata, ay di sa cellphone nakatingin, sa cellphone nakamata. At yun na ang simula ng 3 oras at 50 minuto. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kung ano ang takbo ng bansa natin. Ang isang bansa na hindi nakatanim sa moral na kalalagayan ay isang bansa na sibilisado kung turingan. Sibilisado sapagkat alam niya ang batas ng tao at ang sikot ng batas ng tao. Ngunit walang pakundangan. At alam ni attorney yan na ang batas ay walang pakundangan, kundi yung nagpapatupad ng batas lamang ang may puso. At pag sinabing yan ang nasa batas, ay talagang wala tayong magagawa. Sa bagay na ito, mga kapatid, ay masasalamin natin kung ano ang bansa natin. Sa katunayan, very impressive yung kwento ng Harvard University. Sa katotohanan, mas una pong natatag ang University of Santo Tomas kaysa Harvard University. At ang motto ng Harvard University ay in search of truth, kaya sila may salitang veritas. Ngunit, kaya sila ay nagtatag ng universidad, ayon sa aking pagbabasa ng kanyang kasaysayan, ay upang matuto ang mga Amerikano na magbasa at magsulat ng Biblia. At sila ay naging mabilis at matatag na bansa sapagkat sila may kaayusan. Ngunit ngayon, nawala na yung inserts sa Harvard, naging veritas na lang, truth na lang. Kiniklaim nila na alam na nila ang katotohanan. At naging mapamusong na yung kanilang claim na yon, na sila na lang ang katotohanan. At ito na nga, nakita natin na unti-unti nang bumabagsak ang moral ng mga Amerikano sa hindi nila pagbabasa ng Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia sa panahon natin kung hindi tayo nagiging palabasa? Una, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. So, mawala po tayo. Mawala tayo sa tinatawag na pag-ibig. Magiging sibil na lang tayo. At wala na ang pag-ibig. Sapagkat maaring ang sundan na lamang natin ay ang mga batas ng kaayusan sa pakikipagkapwa-tao at hindi na yung nagmumula sa Diyos ang ating pakikipagkapwa-tao. Ano pa?
Ang mga tao ay magiging mga lilo, matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalaywan kaysa mga ibigin sa Diyos. At nakita natin kanina kung ilang oras ang ginugugol sa social media ng isang Pilipino. Kung Pilipino lang ang pag-uusapan. At marami talaga ang mga lilo o may karayaan, may pandaraya. Ito ang mga nakita ng propesiya na mangyayari sa mga tao na hindi nagiging palabasa o walang engagement sa Biblia, sa salita ng Diyos. Maaring sabihin ng iba, sinulat lang yan ng tao. Ay paano nga ba sinulat ng mga tao na nauna sa atin ang Biblia? Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So yung sinulat ng Biblia na tinuligsan ni Voltaire na ito ay satirical, ito ay malalalim po yung English na ginamit niya, na kung liliwanagin ay walang kwenta, sinulat ng mga taong walang kaalam-alam sa sibilisasyon at kaalaman. Iyon ang kanyang mga ginamit na salita. Iyon ay hindi nila mismong ginawa, kundi sila ay inudyukan ng banal na espiritu. Ipinakita sa kanila ang mga bagay na dapat nilang sulatin at kanila itong sinulat. Sa pamagitan ng kanila ding sariling lakas, na sarili nilang kaalaman, pinahayag nila kung ano ang binanggit sa kanila. Ang pagkakasulat po kasi ng Biblia ay hindi dictation na verbatim na kagaya ng isang boss sa kanyang sekretary. Kundi ito po'y kapahayagan, sinasabi sa kanya at kanya namang isusulat sa kanyang kaparaanan. Ganon po yung pagkakasulat ng Biblia. Para sa anong layunin ang Biblia? So, ang Biblia ay ginagamit para makapagpadunong. Ngunit yung karunungan iyon ay may layunin na ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus sapagkat walang kaligtasan sa silong ng langit maliban sa pananampalataya lamang sa Panginoon. Kaya't yung Biblia, mga kapatid, ay isang extension ng kalooban upang makita natin ang kapahayagan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ikalawa, at ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Yung pagsansala ay iba kaysa pagsaway. Ang pagsaway ay tila ayaw lang natin siyang patuloyin sa kanyang ginagawa. Ngunit ang pagsansala, mga kapatid, ay yung kanyang kamalian ay hinaharap ng harapan upang siya'y mapatigil. Yung pagsaway ay tila makikinig pa siya. Ngunit ito ay upang yung kabulaanan ay maibabawan ng katotohanan. Ngunit ang lahat ay sa ikatututo na sa katwiran, hindi lamang dunong na panlupa, kundi kabanalan. Sa dalawang talatang ito, ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng kaalaman ng kabanalan sa ikatutuwid ng ating buhay na ukol sa kalooban at siya nating katanggap-tanggap naman sa ating Diyos. At makapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat ito'y buhay at mabisa at matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit yung iba ay ayaw magbasa ng Biblia, sapagkat sila'y masusumbatan. Ngunit kung masumbatan ay may remedyo naman ang lumapit sa Panginoon. Ang Biblia ay espiritual, mga kapatid. Ang laman, ang ating kaisipan ay pangsarili at pangkalaywan. Kaya tama sa sinabi ni Apostol Pablo na ang espiritu ay may pakikipag-alit sa laman. At sino mas mabuti nating panaigin o pananalunin?
kundi yaong magdadala sa atin ng buhay. At ang sabi, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Totoo. Sapagkat ang Biblia ay isang standard o isang batayan na madadala natin sa ating sarili na masasabi natin kung may kamalian ng isang tao o kung wala siya sa katwiran o maging ang ating sarili ay nasa katwiran man o wala. At merong isang batayan at yan ay ang salita ng Diyos. Kung walang batayan ay mag-aargumento tayo buong maghapon at walang mananaig. Ngunit kung ang aking paniniwala at ang kanyang paniniwala ay dadalhin sa kung ano sinasabi ng Biblia, kung ganon, may magsasabi kung ano ang wasto. Ito ang panawagan sa atin ng Diyos. Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon natin Diyos. At iyong salitain sa amin, yaong lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon natin Diyos, at amin didinggin at gagawain. Oo mga minamahal, nais kong ulitin, ang sangkalupaan, ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. At gaano kakapangyarihan ng salita? Sa katunayan, tayo mabilis na nagre-react ng dahil lamang sa salita ng iba. Pag sinabing masagwa ang ating buhok, ay naiiba ang ating damdamin. At yaon ay kapangyarihan ng salita. At yaon ay mula sa tao. Paano kung mula sa Diyos ang isang salita? Ano ang babaguhin nito sa ating buhay? Ano ang mabibigay na inspirasyon nito sa ating sarili? At lalong higit, anong bukas na pintuan ang pagdadalhan sa atin ng salita ng Diyos? Di nga bagat, ang buhay patungo sa walang hanggan. Ngunit bago natin madama ang buhay na walang hanggan, di nga bagat naroon na ang kapangakuan ng kapayapaan, kapanatagan, katatagan. Kahit sa panahon ng ganitong pandemya, meron tayong kasiguraduhan sapagkat buhay sa atin ang salita ng Diyos at yaon ay makapangyarihan. Sa personal na katanungan, inyo pong isipin kayo na nagbabasa na ng Biblia, anong kaganapan ang totoo sa iyong buhay sa pagbabasa ng Biblia? Anong mga tagpo sa iyong buhay ang makikita mong may katotohanan ang mga bahagi ng Biblia na iyong nabasa? Ipagpasalamat natin sa Diyos na ang kanyang salita ay gaya ng dalawang talim na tabak na tumatagos sa ating kaluluwa. Inihiwalay ang ating espiritu at inaalam ang ating motibo. At sa gayon, kung mali ang ating motibo at masumbatan tayo kinikilos sa pagsisisi. At kung tama ang ating motibo na sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia, ay magkaroon naman tayo ng katuwaan at ng kalakasan. Tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, kami nagpapasalamat ng iyong pag-ibig ay patuloy mong iniabot sa amin. Na meron kang banal na kasulatan na ibinigay mo sa amin upang maalaman namin kung ano ang iyong kalooban, ang iyong panukala, ang iyong patuloy o Diyos na pagnanais na maalaman namin ang patungo sa buhay na walang hanggan at kaligtasan sa anumang bagay na mayroon kaming pinangahawakan. At makita namin yaon ay walang kabuluhan sapagkat ang lahat ay nagmula sa iyo at ang pinakamabuti ay laging galing sa iyo, ang iyong salita ay makapamuhay sa aming puso at diwa. Mahal na Diyos, magkaroon nawa ng mabuting ulat ang kalangitan sa bisa ng iyong mga salita sa aming buhay at iyong pagpalain ng iyong mga anak na nagpahalaga ng iyong mga salita. Maraming salamat, mahal na Diyos, at ang iyong biyaya ay makapangyari sa sino man sa amin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.